Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5 na po, ayon sa Philippine Standard Time. Rise and shine ngayong Tuesday morning. Magiging maganda ba ang panahon natin ngayong araw na ito? Yan po ang sabay-sabay nating aalamin, kaya naman bangon na at tumutok. Dito po yan sa ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa pag-aatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong araw ng Martes, March 4, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. At ngayon nga po, bago kayo pumasok sa school at sa office, syempre pa dapat alam natin kung kailangan nga bang magdala ng payong. At para malaman natin ang magigilagay ng ating panahon, makakapanayan po natin ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at magandang umaga sa ating mga kababayan na maagang bumabangon upang malaman ang ating magiging lagay ng panahon. Alright, Mr. Cada, para po sa kapakanan ng kahandaan, ito po bang si Tropical Storm Faxai na nasa may bandang Pacific area ay inaasahan bang papasok ng Philippine Area of Responsibility? Base doon sa ating analysis at ganun din sa iba't ibang forecasting model, at dito nga makikita natin dito sa ating satellite image, ito yung bagyong si Faxai na kung saan ang kanyang paggalaw kasalukuyan pa-northward. Ibig sabihin nun, hindi ito papasok sa anumang bahagi ng ating bansa o sa loob ng ating PAR at walang magiging direktang epekto ito sa anumang landmass ng ating bansang Pilipinas. Alright, magandang balita nga po yan mga kababayan. Napahilaga nga po ang pagkilos itong nabanggit na bagyo. So inaasahan po natin na hindi ito papasok sa Philippine Area of Responsibility. At Mr. Cada, ngayon nga po'y pumasok na po tayo sa buwan ng Marso. Alam naman po natin na excited ang lahat kapag March, no? Kasi sabik na lahat magbakasyon at mag-beach pangontra init. At pag-uusapan nga po itong mainit na panahon, nakikita na po ba natin ang termination ng Northeast Monsoon at pagde-declare natin ng hot and dry season? Base sa ngayon, dito sa pinakikita nating ating mapa, halos ang prevailing wind direction ay galing pa rin dito sa northeast. Ibig sabihin, meron pa rin tayong amihan. At makikita natin dito sa ating wind map, narito yung dito sa may bahagi ng Luzon at Kabisayaan, halos galing pa sa northeast. At nakikita rin natin na halos yung kanyang source ng hangin meron pa rin galing dito sa Siberian Heights sa may China, at yung ibang component ng hangin ay dumadaan dito sa may area ng East Philippine Sea. Kaya hindi na masyadong ganong kalamigan dahil dumadaan o nagtatraverse na ito sa karagatan. Ngayon at sa mga susunod na araw, hindi pa po tayo magde-declare officially na panahon ng tag-init o yung pagtatapos ng ating Northeast Monsoon. Ibig sabihin po niyan, halos makakaramdam pa rin tayo ng medyo malamig na temperature. Ito ay tuwing madaling araw. Pero definitely po, pagsapit ng tanghali o hapon, medyo mainit na at may alinsangan na ang hangin at yun ang ating mararanasan. At pag sinabi natin na tapos na ang panahon ng amihan o Northeast Monsoon, ibig sabihin po nun, ang hangin na nagpe-prevail galing na po dito sa malaking area o bahagi ng Pacific Ocean, at yun yung tinatawag nating hangin na galing sa silangan o yung easterly wind. Alright, at Mr. Cada, kahit nga po March na, gaya ng inyo nabanggit, umiiral pa nga rin po itong Northeast Monsoon at patuloy pa rin nating nararanasan na malamig na panahon, especially kapag madaling araw at gabi. And speaking of the cold weather, ano po ba yung top 5 lowest temperature na ating naitala kahapon? Base dun sa ating mga data na nakita at naobserbahan, nakapagtala tayo ng mga minimum temperature o pinakamalamig na temperatura, lalo sa umaga, ito ay yung sa Baguio, 13 degrees Celsius. Sa Malaybalay, Bukidnon, ito yung pinakamataas na lugar dyan sa may Mindanao, 15.3. Sa Calayan, 16.0 degrees Celsius. At sa Itbayat, 17. At dito naman sa may bahagi ng Tanay Rizal, nakapag-record tayo ng 17.5 degrees Celsius. Alright, Mr. Cada, in relation pa rin sa Northeast Monsoon, magkukos po ba ito ngayon ng pagtataas ng gale warning? Kasi kahapon, I believe, wala po tayong itinaas na alinmang babala. Pero ngayong araw, nakikita po ba natin na magtataas tayo ng gale warning muli? Nitong mga nakadaraang araw, wala tayong inisyo na gale warning sa anumang bahagi ng baybayin dito sa atin sa bansang Pilipinas. At base nga sa ating analysis nitong ating wind map,
halos lalakas pa rin dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon yung ating northeast monsoon. Yan ay sa araw ng bukas. Subalit moderate to occasionally strong wind ang ating posibleng makita at hindi naman ito magkukos ng pagtaas ng pag-alo ng karagatan na posibleng umabot ng 3 to 4 meters. Ibig sabihin, wala tayong inaasahan gale warning. Depende na lang kung lalakas pa sa mga susunod na araw itong ating hangin na galing sa northeast. Alright, magandang balita nga po. No? Sa ngayon nga po ay wala po tayong nakataas na alinmang gale warning sa baybayin ng ating bansa. Pero ganun pa man, no, may gale warning man o wala, dapat mag-ingat po tayo kung tayo papalaot sa ating mga karagatan. Ito naman po, Mr. Kada, para sa ating global weather news. No? Kasalukuyang apektado ng ocean acidification ng mga karagatan ng British Columbia. And as a result, namamatay ang mga shellfish at iba pang marine life sa kanilang mga katubigan. Para maintindihan natin ang isyong ito, pwede po mapaki-explain sa amin kung ano nga po ba itong ocean acidification na ating tinatawag at anong nagdudulot nito. Posible rin po ba nating ma-experience ito dito po yan sa ating bansa? Ang tinatawag nating ocean acidification, ito ay isang terminology na ginagamit ng mga scientists, lalo ng mga oceanographer, na kung saan pag nagkakaroon tayo ng decrease o yung pagbaba ng amount ng pH, ito yung acidity. Ibig sabihin ng pH ay yung nagdedetermine na mababa ang ating acidity sa ocean. Ibig sabihin nun, pag mababa yun, nagkakaroon talaga ng epekto to dun sa ating mga corals. Unang-una, alam natin, ang karagatan ay isang carbon sink. Ibig sabihin, siya yung halos nag-a-absorb ng ating carbon dioxide sa ating atmosphere. At pag mas marami ang na-absorb na carbon dioxide sa ating atmosphere, mas maraming acid ang makukontent nito sa ating karagatan. At dahil doon, bababa yung level ng ating pH at magkukusto ng pagkasira ng ating mga corals. At dito nga sa ating next figure, nakikita natin dito yung comparison pag mataas ang carbon concentration at yung mas mababa ang carbon concentration. Pag talagang marami ang carbon dioxide na na-absorb ng ating atmosphere, ibig sabihin nun, magdudulo talaga ito ng pagkasira ng ating corals at yung mga laman dagat o yung marine life. Subalit kung konti lang naman, ito'y makakatulong para mag-build up yung mga tinatawag nating corals at maganda ito sa ating marine life, ganun din sa ating mga corals at isda. At yun na ang tinatawag nating na ocean acidification. Alright, mga kabayan, ngayon pong umaga, meron tayong bagong natuklasan, no? At yan nga po yung ocean acidification. At yan nga po, no, nasisira po itong karagatan natin dahil nga po sa nasabing phenomenon. Kung kaya patuloy po nating i-exercise yung ating pagko-conserve kay Mother Nature nang sa gayon makatulong po tayo sa ating mumunting paraan. At dagdag kaalaman lang po ngayong umaga, Mr. Kada, ngayon nga pong Marso ay mangyayari rin ang astronomical event na vernal equinox. When we say vernal equinox, ano nga po ba exactly ang nangyayari rito? And also, anong petsa po ba natin inaasahan ang vernal equinox para sa taong 2014? Ang vernal equinox ay pangyayari dito na kung saan halos dito sa ating animation, ito yung ating araw at yan yung ating mundo. Since ang mundo ay umiikot sa araw, nagkakaroon talaga ng pagkakataon o time of the year at usually yan March 19, 20 or 21, depende na lang sa inclination at dun sa lugar kung nasaan ka para maranasan mo ang vernal equinox. Ang vernal equinox ay pangyayari na kung saan ngayon ay halos parehas ang equal ng daytime at ng nighttime. At ngayong taon ng 2014, mangyayari ang vernal equinox sa araw ng Huwebes, March 20, at yan ay 16:57 Universal Time Coordinated. Pero yung oras sa Pilipinas, mararanasan yan natin ay sa araw ng Biyernes, March 21, bandang 1:57 ng gabi, Philippine Standard Time. Alright, mga kabayan, pakaantabayanan po natin ang vernal equinox na ating mararanasan ngayong buwan ng Marso. At ito, last na lang ko pong katanungan nito, Mr. Kada, ngayong araw ng Martes, magiging maganda po ba ang lagay ng ating panahon? Paki-explain naman po sa amin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa at ganun din po, isama nyo na rin po yung inyong mga bilin para po sa ating mga kabayan given the said weather conditions. Para sa ating magiging lagay ng panahon, patuloy nga po ang pag-iral dito sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan, ang tinatawag nating northeast monsoon o yung hanging amihan. At dahil dito,
May mga pagkakataon na magkaroon lamang tayo ng mahinang pag-ambon o pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at kasama nga Metro Manila, gayon din sa Kabisayaan. Subalit, ang pinakang weather natin ay magiging maaliwalas sa malaking bahagi ng bansa. Dito naman sa Mindanao, halos good weather din tayo, partly to cloudy skies lamang, at kung may mga pag-ulan, ito ay dulot lamang ng mga isolated rain showers and thunderstorm at hindi rin po magtatagal. At ang payo po natin, since malapit na ho ang panahon ng ating dry and hot season, so ugaliin na natin po ngayon, lalo na sa tanghali o hapon, na magsuot tayo ng mga maninipis lang damit o yung white colored shirts upang sa ganoon maibsan natin ang init at alinsangan ng panahon. Alright, thank you very much sir sa inyong ibinahaging kaalaman tungkol sa lagay ng ating panahon. At mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Ngayon naman, silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Kung gusto mong picture ng sunrise, dapat by 6:11 ay gising ka na. At kung gusto mo ng picture ng sunset, dapat by 6:04, wala ka na sa iyong school at sa opisina. Ang ating moonrise ay 8:10 a.m., ang ating moonset ay 7:59 p.m. Illumination po yan na 10%. Para naman sa ating tidal predictions along Manila Bay na atid sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide ay 12:04 a.m. Itaas po yan na 0.87 meter, habang ang ating low tide naman ay 6:26 at may taas po yan na 0.15 meter. At ngayong nalaman na natin na umiiral pa rin ang northeast monsoon sa ating bansa at nalaman din natin si Tropical Storm Faxai ay hindi naman papasok sa Philippine Area of Responsibility, mahalagang pag-usapan yung magiging lagay ng ating temperatura. Patuloy nga ba magdadala ng malamig na panahon ng northeast monsoon? Saang mga bahagi ba ng ating bansa makararanas ng malamig na panahon? Yang mga katanungan na yan, sasagutin po natin yan sa pagbabalik ng ating programa.